A day in my life ng asawang masungit na't laging galit. Habang natutulong nga yung aking mag-ama, ayan mga mima, nilinis ko na nga yung aming lapag sa kusina kasi hindi na siya talaga kaaya-aya. And habang naglilinis ako, ayan nakita ko, kitang-kita ang kaibutura ng aking ilalim ng kusina. At ayan na nga, nagising na nga yung bebehan ko kasi nga sa kaingayan ko mga mima. And ayan na nga, napagdesisyonan ko na nagawa ng kortina yung aming ilalim ng kusina. Mabuti na lang at marami akong tela dito mga mima. Merong pink, may white at may green. So ayan na nga yung green yung pinili ko kasi nga syempre para hindi siya dumihin. At ayan na nga, ang ginawa ko, isinukat-sukat ko na nga kung ilang piraso yung gagawin ko or kung mauubos ko talaga yung tela. Pagkatapos ko nga sukatin mga mima is ayan, napag-isip-isip ko, kulang na kulang yung tela pero okay na to, at least matatakpan yung pinakailalim ng kusina namin. So ang ginawa ko na lang mga mima is para kumasya yung tela is hindi ko na lang sinagad yung haba ng tela doon sa sahig namin para naman hindi siya madumihan yung laylayan nito pag every time na maglilinis ako ng lapag namin. So ayun na nga mga mima, at sinimulan ko na siyang tahiin and ang tagal ko nang hindi nakakapagtahi gawa nga ng yun nga. Minsan ayaw magpabitaw ang bebe. So ayun na nga, habang nagtatahi ako mga mima, etong anak ko naman, talagang nagpapasaway sa likod ko pero hinahayaan ko lang kasi marunong na rin siyang tumayo, marunong na rin siyang mag-balance ng sarili niya. Hinahayaan ko lang si bebe na ganyan para naman tumigas yung tuhod yung mga mima. And ayan na nga, si daddy is kauuwi lang galing palengke. Yes, siya ang namamalengke sa amin kasi hindi talaga ako marunong mamalengke mga mima, talagang tagabuntot lang ako sa palengke. So pagkadating nga niya mga mima is ayan, may bit-bit na merienda. Sabi niya, sa mamaya muna tapusin yan at magmerienda ka muna. So ayan na nga mga mima, tinapos ko na nga muna lahat bago ako kumain kasi nga syempre ayaw kong pabalik-balik dyan sa upuan. So ayan na nga mga mima, sayang-saya na yung puso ko dyan kasi natapos kong tahiin yung dalawang tela. So before ko ikabit yan is ayan, kumain na nga muna ako and nilaro ko muna si baby kasi nga isang oras mahigit na yang nakatayo, siguro ay napapagod ng ang paa kaya medyo umiingit-ingit na. O diba, ang bilis talaga ng panahon ngayon. So ayan na nga mga mima, ang dating batang iniiyakan ko sa pagod, o ayan diba, ang laki na and mapapagod na naman ako sa kakahabol dyan kasi nga syempre natututo na siyang maglakad. So ayan na nga mga mima, and uumpisahan ko na siyang ikabit. O syempre hinanapan ako ni daddy ng tali para dito sa kortina ko. So ayan na nga mga mima, pinapasok ko na nga yung PC or yung tali doon sa butas ng kortina. Ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang naisipan lagyan to ng kortina mga mima. Siguro talagang hindi ko na kinakaya ang kapangitan ng ilalim ng lababo namin. So ito mga mima is nilalagyan lang namin ng mga gamit and mga labahan. So ayan na nga mga mima, walang katakit-takit. Anyway, itong lababo pala namin mga mima is hindi pa talaga yan na-finish kaya ayan, naka-linoleum pa lang siya. So pinag-iipunan ko pa talaga para lang ma-finish yung taas niyan para kahit papano is wala ng linoleum kasi nga yung ilalim ng linoleum is dumudumi mga mima. So ayan na nga mga mima, is kinakabit ko na nga yung aking kortina and ayan, pagkakasyahin natin ng bonggang-bongga itong kortinang to para kahit papano is matakpan talaga yung ilalim ng lababo namin and hindi siya ganun kapangit tingnan. So ayun na nga mga mima, ganito yung itsura ng kortina, medyo nakaangat siya sa sahig para naman kahit papano pag ako ay naglinis nitong aming sahig is hindi siya mababasa. Actually, itong tela na to mga mima, kaya ako binili itong tela na to is para sana sa pajama ni baby, pero nagkataon na parang medyo matigas itong tela na to kaya ayan, hindi ko na lang ginawa and ginawa ko na lang siyang kortina. Ayan, mas maganda pa talaga siya sa kortina na lang. And buti na lang, ganito yung kulay na napili ko mga mima. Ayan, perfect na perfect dito sa lababo namin kasi nga syempre pag ganitong kulay, hindi masyadong kita yung dumi. So ayan na nga mga mima, and napagkasya ko siya ng bonggang-bongga mga mima, pero saktong-sakto lang talaga. So ayan na nga mga mima, nililipit ko na yung aking mga gamit na pinaggamit, yung mga sobra doon sa tali. So ayan na nga, nasayahan ako dito sa ginawa ko mga mima. Ayan, tuwang-tuwa ako dyan kasi nga syempre tagong-tago na talaga yung kaibuturan ng ilalim ng aking kusina. So ayan na nga mga mima, maraming salamat sa inyong panunod. Pasensyahan nyo na yung voice over ko. Talaga naman mga mima, may sakit ang person.